Alright, so what's up guys? Matic PH again, and yeah, this is Mr. Matic. Mr. Matic para may tawag, no? Pangit. Mr. Matic, but anyway, thank you for tuning in. Dito ulit tayo sa Matic PH Motovlog, and as promised, here is our next video log, which is a comparison between these two scoots, the Yamaha Mio I or Yamaha Mio M3 kung tawagin natin. um, Scooter yan ng tropa natin, so props kay Pops RJ sa pagpapahiram sa atin itong Yamaha Mio ay niya sa sa pag entrust ng kanyang motorsiklo sa atin. So let's have a better look on that. Pogi motor din ito eh. And here is our very own Honda Beats standard variant. Yep, there you go. And compare natin itong dalawa, no? We're not gonna badmouth these two bikes, no? Kasi obviously these bikes are manufactured by great companies, no? Syempre si Honda at si Yamaha. But we're just gonna compare and alamin natin kung bakit silang pinaka mabentang. So, eto na nga, no, nandito na yung Yamaha Mio I natin. Salamat talaga kay RJ sa pagpapahiram ng motor niya. So, here it is. Harap na natin, no, Yamaha Mio I. It's also called Yamaha M3, no? And ito, of course, si Honda Beat standard natin. We're gonna compare them. I'm not gonna talk about specs about these two bikes kasi obviously they've been in the market for quite a while now, more than 3 years I suppose. So nakalat na yan sa internet, tingnan nyo na lang din yung specs, but I'm gonna talk about yung mga features and benefits na wala kay Yamaha Mio I and vice versa, mga features and benefits na meron si Yamaha Mio I na wala si Honda Beat. Now let's have a look muna sa panel gauge nila. So this is of course Honda Beat, is Yamaha Mio I. Kinonsider ko din to si Yamaha Mio I bilhin eh. So I thought na i-compare tong dalawa kasi pareha silang FI, price range hindi nagkakalayo. Itong si Yamaha Mio I, this is priced at 72,000 pesos I suppose. Isa sa mga unang batch. Itong color na to, hindi mo na ito makikita ngayon kasi unang batch yung version na yan ni Mio I. Iba na yung mga decals ngayon, iba na yung color scheme nila ngayon. Whereas si Honda Beat standard, this is priced at 65,000 pesos. So hindi nakakalayo yung price range nila. Maraming gumagamit ngayon ng Honda Beat and Yamaha Mio I. I don't have the numbers, I don't have data kung gaano karami yung nabentang Honda Beat and Yamaha Mio I. But if visibility wise, ito yung mga bikes na common kong nakikita sa daan. It's either Honda Beat or Yamaha Mio I eh. Andyan naman si Sporty, pero yun nga, tuloy na nabanggit ko. I'm just gonna compare these two kasi parehas silang FI eh. So kung tumitingin ka sa FI, itong dalawang motor na yung titingnan mo at that price range, no? There are 3 things lang na nagustuhan ko kay Honda Beat na wala kay Yamaha Mio I, na safe to say wala din sa ibang scoots, at least sa price range nila, no? I'm gonna walk you through those 3 things, but for the time being, let's appreciate these two bikes. I'm not gonna talk about aesthetics as well kasi that's gonna be subjective eh, no? Parehas naman silang pogi para sa akin kasi parehas si Tim eh, pero kung anong mas pogi, nasa inyo na yon, kung ano yung mas ma-appeal sa inyo, kung Honda Beat ba or yung Yamaha Mio I, di ba? But umpisahan ko muna yung una kong nagustuhan sa Honda Beat na wala sa Mio I. Pasensya na, madumi yung Honda Beat ko kasi wala, I'm just keeping it real, no? Medyo nagdilig ng kalsada, maputik. Ito parehas lang naman kami ng dinaanan, pero kanya ang linis eh.
Thank you. Talagang pinaghandaan ni RJ yung pag-shoot natin. Now, let's go back. No, ang una ko nagustuhan dito is yung gulong. Now, I'm not talking about the wheel, no? I'm talking about the tire itself, yung goma mismo. Yung lapad kasi nito is, I believe this is 80/80. Yeah, as far as I can remember, this is 80/80, so mas makapal siya. Whereas itong si Yamaha MIUI, this is 70/90. I believe 70/80 or 70/90. So, lapad nito is 80. Ito, 80 to. Itong size na to. And si Yamaha MIUI is 70 yung lapad. Now, just for reference, I'm gonna use my thumb. So, here it is. So, sakto siya. Ganyan siya kalapad. Whereas si Yamaha MIUI, if I'm gonna compare it, may sobre. Yan. Just for reference. May sobre siyang ganito. This much. No? Mas manipis talaga siya. Safety-wise, I'll choose yung mas makapal. Let's take a look naman sa rear tires. Sa rear tires nitong dalawa. So kasi maputik. Huwag nyo napansinin. Ito makapal to. This is 1990. Kay Yamaha MIUI, I believe this is 80/90. So, titingnan natin. Mas makapal talaga si Honda Beat. So, both rear tire and front tire, mas makapal yung si Honda Beat. So, that goes without saying na mas safe si Honda Beat sa daan kasi mas marami kang rubber. Now, I'm not saying na hindi safe to si Yamaha MIUI. Sasabi ko lang mas safe si Honda Beat kasi at any given day, mas safe naman talaga yung mas makapal na gulong. No? Now, another thing na nagustuhan ko kay Honda Beat na wala si Yamaha MIUI is yung pagiging tubeless nung tires nila, no? But later on, I'll touch base on that. But I just wanna highlight this, no? Itong napansin ko, itong width nung rim nila ng mags, medyo makapal yung kay Honda Beat eh. If I'm gonna compare it kay Yamaha MIUI, mas manipis siya eh. Ito eh, oh. So, pag sinalpakan to ng gulong, mas makapal talaga yung kay Honda Beat. Kay Yamaha MIUI, pag sinalpakan, mas manipis talaga. 'Di ba? Yun lang yung napansin ko. No, maybe we can attribute yung pagka makapal ng gulong ni Beat tsaka pagka nipis ng gulong ni Yamaha MIUI dun din sa width nung rim, kinakapitan mismo nung gulong. As mentioned, yung second thing na nagustuhan ko kay Honda Beat is yung tubeless tires na mismo. Stock tires to pareho, hindi kami nagpalit. So stock tire to ni Honda Beat, stock tire din yun ni Yamaha MIUI. Now, ang nabanggit ko is tubeless na to. Si Yamaha MIUI is tube type, meaning gumagamit pa ng interior si Yamaha MIUI. Well, I'll go for tubeless na, 'di ba? Kasi ito, pag na-puncture to, wala na, diretso ka na sa vulcanizing, flat ka na. Whereas itong si Honda Beat, tubeless na siya, no, kargahan mo lang yan ng tire sealant, na-puncture ka, no problem, no? As long as masisil pa nung tire sealant mo na nakakarga yung butas, then you're fine. Hindi ka pang mapapalatan, no? That's peace of mind eh. So, I'll go for Honda Beat for that over Yamaha MIUI. So, tubeless na gulong. Panghuling feature na yata ito na nagustuhan ko kay Honda Beat na wala kay Yamaha MIUI at sa ibang scooters sa price range na to is itong panel gauge. Kasi semi-digital na to eh. So meaning may part to na digital, may part na hindi, no? Mamaya titingnan natin yung mga yan, kung ano-ano yung mga parts na yan ng panel gauge. At ito ngayon kay Yamaha MIUI, it's all manual eh. So, pretty simple naman lahat. So you got your speedometer here, you got your fuel gauge, low, high beam, headlight, check engine, there you go, check engine indicator. So if we start it up, so nakikita nyo hindi umaandar yung, o hindi umaakit yung speedometer niya. That is because
kable nga yung gamit niya, which is naka-attach sa harap na gulong. No, since hindi naman umaandar yung bike, no, technically bukas yung makina pero hindi umaandar yung gulong, hindi aakyat yung speedometer niya. Whereas if you're gonna compare it with a Honda Beat, start it up. There, as you can see, ito yung digital part na sinasabi ko, no? So you got your odometer here, digital na. There, you see the numbers, in your fuel gauge indicator mo, naka-bars na siya. Parang cellphone, no? Parang pag 1 bar ka na lang, ay, malobat na ako, charge na ako. Ganun din dito. Uy, 1 bar na lang ako, pakarga na ako ng gasolina. Everything else is gonna be manual. So you got your speedometer, you got your, as you can see, umaakit yung speedometer ko. And you got your echo indicator. So meaning, matipid yung takbo mo. And here you see the turn signals. You got the high beam sa headlight. And check engine kung may problema yung makina mo or yung mga sensors, medyo may error, iilaw yan. So something's wrong with your bike. As you can see, there you go, semi-digital na siya. So sa panahon ng digital era, no, magandang somehow may digital na part na yung motor mo. Kasi yung manual, ito, tagal na nito eh, dekada na, 'di ba? So might as well medyo magpaka modern ka naman. So check engine, common yan sa FI. So here you can see so we start it up. So you can see, hindi umakit yung speedometer niya kahit anong birit natin, no? It's mainly because kable nga yung ginagamit niya sa speedometer niya, which is nakakabit dun sa harapang gulong niya. So since hindi naman umiikot yung harapang gulong, hindi yan naakyat, no? Now, take a look at the turn signals nito. So yan, nandyan siya. What else? Ito yung high beam ng headlights. Yan, indicator niya. Pinakabitan to ni RJ ng ng switch eh. Kasi dapat HO2 eh, automatic headlight on to, pero pinagawa niya na switch. Here you see your fuel indicator and then speedometer, odometer yung nasa gitna kung gaano na kahaba yung natatakbo mo. So everything is manual, as you can see. If we take a look kay Honda Beat, as mentioned, semi-digital na siya. Yung speedometer niya andito eh. Ito, sensor na yan. So once na umiikot yung gulong, siya na yung nag-gauge kung gano'n nakabilis yung takbo mo. Putik. Nilinis ko yan, in fairness, before ng shoot, no? Pero since umuwi na ako galing trabaho, maputik sa daan. Ayan, naputikan. Well, as mentioned, I'm just keeping it real. Ito lang, gusto ko lang tingnan natin yung kable na to, here. So, yan yung kable na sumusukat dun sa ikot ng gulong para malaman mo rin kung gaano nakabilis yung tinatakbo mo. Once na naputol yan, hindi naakit yung speedometer mo, which is hassle. Kaya gusto ko yung kay Honda Beat. Kasi, since semi-digital na siya, sensor sa likod, hindi ko na isipin na maputulan ng kable. So, kahit iatras ko yung motor ko ng mahaba, walang mapuputol na speedometer cable sa akin. So, andyan lang siya. Siyempre, hindi naman pwedeng si Honda Beat lang yung binida natin, di ba? Paano naman si Yamaha MIUI? Siyempre, may mga features din ako nagustuhan sa kanya na hindi naman available kay Honda Beat. No? Ano yung mga yon? Bigger displacement ng engine. This is 125cc. Si Honda Beat, 110cc lang yon. And obviously, mas may leaks ito. No? And since mas manipis yung mga gulong niya, no-brainer na mas may leaks talaga siya dahil konti lang yung resistance ng rubber mo sa kalsada. So, I took it out for a quick spin. Nilabas ko siya eh. Sobrang saglit lang kasi ginagamit to ni RJ sa trabaho niya, so hindi ko pwede itong hiramin ng matagalan. Ganon din naman yung sa akin, ginagamit ko yun sa work, no? So, quick spin lang talaga. Kinompare ko lang yung acceleration, kung gaano ba
kaiba yung arangkada ni Honda Beat at ni Yamaha MIUI. Yun naman yung mabilis nating mapapansin. Mabilis nating mapupuna kasi syempre, alam mo yung pakiramdam nung pagmamaneho mo sa motor mo versus dun sa ibang motor na gagamitin mo. So, I took it out. I also noticed na unang sakay ko pa lang, mas mababa si Yamaha MIUI eh. So, sa stop and go situation, I would say, mas prefer ko tong Yamaha MIUI. Kasi mas abot ko siya eh. Hindi ako tingkaya dito eh. Siguro, we can attribute that dun sa positioning nung upuan niya. Kasi hindi siya malapad eh. Si Honda Beat kasi, ang lapad ng upuan niya eh. So, tendency, bubuka ka. No, kaya Yamaha MIUI, hindi ko kailangan bumuka ka na ganun. So, mas lapat na lapat yung paa ko sa daan in terms of stopping and stepping my foot down, no? Liksi-wise, arangkada-wise, I would say mas may arangkada tong si Yamaha MIUI. Steady throttle ko, nasa 40, 60 yung binibigay niya sa akin eh. Si Honda Beat parang medyo huma-half throttle na ako bago ko ma-reach yung 60. Ito, parang effortless eh. Mas may liksi talaga siya, mas may arangkada siya, I should say. And yun nga, ramdam ko talaga yung nipis ng gulong. Talagang tumutulong siya sa speed, sa arangkada nitong si Yamaha MIUI. And I noticed as well na mas magaan siya eh. So, mas mababa, mas magaan. So, I would say, kung ang kas-kumisis ko dito, mas hindi ako pagod sa pagle-lane filter, sa pagle-lane split, tapos maganda yung arangkada. Mas prefer ko yung Yamaha MIUI over Honda Beat sa aspeto na yon. Another thing na napansin ko is yung suspension. Hindi sa harapan, sa likod, yung rear suspension. Medyo may katigasan siya eh. Sinabi rin yun ni RJ eh, nung minsan na ginamit niya yung motor ko, napansin niya, ang ganda daw nung laro ng suspension ko sa likod. Yung kanya daw kasi matigas. Now, I can't argue with that, no? I can't judge Yamaha MIUI with that kasi hindi ko naman to nagamit ng matagal eh. Pero ang napansin ko, si Yamaha MIUI Aerox, ganun din yung common na comments ng mga users eh. Matigas yung suspension sa likod. So, pinapalitan nila kaagad yon. Tingin ko, sinadya yun ni Yamaha kasi for urban use tong bike na to eh. So, kung rigid yung suspension mo, mas maganda siyang iliko-liko sa mga tight corners. So, there. That's gonna be my take in comparing Yamaha MIUI 125 and Honda Beat 110cc standard variant. Again, just to sum it up, if you are after a more modern looking bike, I would say go for Honda Beat kasi semi-digital na yung gauge niya and safer yung gulong kasi tubeless and mas makapal. But if you are after more speed, mas aggressive na motor pagdating sa speed, mas magaan, mas ma-aggressive yung braking system, mas mababang motor, mas madaling yung maneuver, I would recommend Yamaha MIUI 125. Sana nga pwedeng pagsamahin yung mga features na yun sa isang motor lang eh, para mas okay, no? So, I guess what I'm trying to say is, both bikes are great. Kung ano man yung bibilhin mo, kung ano man yung pipiliin mo, panalong panalo. Nag-enjoy ako sa paggamit ko ng Yamaha MIUI 125 ni RJ. Salamat ulit sa pagpapahiram and thank you for watching Matic PH Motovlog. Bye.